Sold na sold ka sa mga programang sulit at bibitin. All-around entertainment. Galing, di ba? Gaya ng sustansyang bibitin for kids. Nutrilin. All-around ang galing sa sustansyang bibitin. Dandruff, I faced it. Hair fall, I conquered it. Clear not only eliminates dandruff, but also prevents it from coming back and helps reduce hair fall. You already proved it. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Mga kapuso, ilang oras na lang, lalarga na ang maraming kapuso natin para sa kanilang bakasyon at sana'y mag-enjoy po kayo sa mga resort at yung mga tour na maaga pa lang ay pinabook nyo na at hindi po sana kayo mabiktima ng false advertising. Ito po yung mga tour or resort na ibang nilalagay sa kanilang mga advertisement kumpara sa aktual na ibibigay nila sa kanilang mga customer. Ano nga bang sinasabi ng ating batas laban sa mga mapalilang na travel advertisements? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas. Wala ba kundi si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, P. At mukhang ready kang. Nako, lahat ata tayo, Attorney, ay bakasyon mode na. Bakasyon ang iniisip. Pero eto, Attorney, speaking of mga bakasyonista, ano bang magagawa ng isang bakasyonista kung yung inakala niyang napakagandang resort sa mga pictures sa dyaryo o kaya sa internet, pagdating niya doon, hindi naman pala ganun ang itsura. Well, depende yan siguro sa extent ng panloloko or ng fraud. At the outset, let me say, caveat emptor. Lalo na kung nagde-depend lang kayo ng mga pictures ng advertisement sila sa internet or sa mga magazine. Kasi nga ayon nga sa Article 1340 po ng ating Civil Code, the usual exaggerations in trade. Kung meron naman kayong pagkakataon na malaman yung katotohanan, hindi naman panloloko yan. Ibig sabihin, kinikilala ng batas natin na sa business, talagang gawain naman yung pagpapromote ng mga to at pagtatago ng mga kapangitan o depekto. At sobrang ang hina-highlight ang magagandang qualities. So kung medyo na-disappoint lang kayo ng konti kasi nga medyo mas maganda ang mga advertisement kesa sa actual na ayos nila pagdating ninyo, baka wala tayong magagawa. So you need to do your research online, magtanong-tanong ng konti sa ibang tao para ma-verify nyo kung ano talaga ang sitwasyon. Kasi kung doon ka lang sa website ng resort, talagang baka maloko ka na, diba, dapat Attorney? meron ka talagang leeway na they're really bound. Parang yung mga katawan na rin-retouch ng konti. Exactly. Ng konti lang mga naman. Photoshop. Pero paano naman, Attorney, kung yung talagang sobrang ibang-iba na talaga na yung pinabook mo dun sa nasa advertisement, parang meron bang qualifications yan? Well, like you said, depende nga sa extent ng panloloko. Kasi kung talagang naloko kayo as in sobrang kasinungalingan, halimbawa, sabi beachfront, pero yung pala mga 5 kilometro from the front of the beach. Siguro maaaring kayo mag-demand na kanselahin ng kontrata or booking with the resort at ibalik ang pera ninyo kung meron man kayong naibayad. But of course, kung talagang pasaway o nanloloko talaga yung kausap ninyo, of course, mahihirapan kayo kasi baka kailangan magdemanda pa kayo sa korte at malaking abala in terms of time at syempre gastos. Baka mas madali po na mag-file kayo ng administrative complaint sa DTI laban sa pasaway at manlolokong resort na yan. Kasi yung mga siguro pwede natin matawag na ito ay isang deceptive sales practice dahil sa panloloko at false advertising nila na syempre pinagbabawal sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines or Republic Act 7394. So kung mapatunayan nyo na talagang fraudulent ang ginawa ng pasaway na resort at talagang nanloko sila sa mga tao, dahil nga sa sobrang panloloko, maaaring mag-issue ng cease and desist order ng DTI, pwedeng patigilin na pag-ooperate ng resort na to, aside from ordering them to return your money kung nagbayad na kayo, at syempre pwede pang magkaroon ng administrative fine. Kung yung resort naman ay accredited ng Department of Tourism, pwede din kayo mag-file ng complaint sa DOT dahil ito ay malamang labag sa kanilang accreditation. In the end po, ang masasabi lang po talaga natin, maging alerto 24 kayo, di ba? Huwag magtiwala lamang sa mga litrato at sa mga advertisement kasi talagang they are designed to entice you enough to book. So do your research, magtanong-tanong sa ibang tao,
para hindi masira ang bakasyon ninyo, yung kakaunting bintana ng Oo. bakasyon in a whole year, para Yes. masaya ang pamilya. At kung hindi kayo happy doon sa naging resort, edi spread the word, di ba? Para Oo. wala na ibang mabiktima. Mag-spread ng word, pero wag naman yung libelous. Ah, yeah. Napapalitan Oo, naman tama, kaya, tama. diba? Mga kwento-kwento lang. Pwede na yon. Medyo subtle lang ng konti. A Kasi baka balikan. Very objective review of the place would be sufficient. Alright, nako talagang tayong legal yun. Thank you so much, attorney. Baka sabihin nila, sabi ni attorney, ikalat Sabihin sa nyo. lahat. Oo. But thank you so much, attorney. At nako kayo po, sana marami po kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. At happy vacation po mga kapuso at happy pagninilay-nilay na rin. Sana maging makabuluhan ang pagninilay-nilay ninyo. Gusto ko lang batian si Father Catalino Arevalo, isang magandang selebrasyon ng kanyang birthday today. Father Arevalo, maraming salamat sa lahat. Happy birthday, Father. And thank you so much ulit, Attorney Gabby. Salamat. Oras na ngayon para sa iba pang balita dito sa Unang Hirit. Alam niyo po mga kapuso, sa mahal po ng presyo ng gasolina ngayon, magastos magbisita iglesia sa mga malalayong lugar. Kaya buti na lamang po at marami ng magagandang simbahan na mapupuntahan dito po sa Quezon City at sa Maynila. Narito po ang ilan sa kanila. Ngayong Kwaresma, maraming Katoliko ang magbibisita iglesia upang magdasal at magnilay-nilay sa naging buhay at kamatayan ni Hesukristo. Sinisimulan nito matapos ang pang-umaga misa tuwing Huwebes Santo at kadalasan sa lalawigan o sa mas malalayong lugar ang punta ng mga deboto. Pero dahil mataas ang presyo ng gasolina, sa mas malalapit na simbahan na lang advisable na puntahan. Kaya kung kayo ay taga Maynila o taga Quezon City, ito ang pwede nyo maging ruta. Sa Quezon Avenue matatagpuan ang Santo Domingo Church na naitatag noong 1954 at isa sa pinakamalaki sa bansa. Ang Christ the King sa Green Meadows kilala sa pagkakaroon ng magandang interior, kaya bukod sa pananalangin, hahangaan mo rin ang disenyo nito. Ang Mount Carmel Church naman sa New Manila ay may pinagmamalaking stained glass sa harap ng simbahan. Paborito itong kuna ng mga photographer dahil sa romantic design. Sa malawak na kalsada ng Commonwealth, maaaninag ang isa sa mga pinakabatang simbahan sa lungsod, ang St. Peter Parish. 1993 nang ito itayo at pinasinayaan noong taong 1999 lamang. Sa dako naman ng Maynila, sino ba naman ang di makakilala sa tanyag na Minor Basilica de Immaculada Concepcion o ang Manila Cathedral. 1505 nang ito itayo at ngayon isang matatag na landmark sa Intramuros. Ang Minor Basilica ng Itim na Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church ang isa sa pinakasikat na simbahan sa bansa. Ayon sa mga deboto, maraming milagro na ang naihatid ng simbahang ito dahil sa patron na Itim na Nazareno. Ang simbahang ito naman sa Binondo, ipinangalan sa kauna-unahang Pilipinong santo. Ito ang Minor Basilica ni San Lorenzo Ruiz na 1500s pa itinayo. Sinasabing ilang beses na itong dumaan sa kalamidad at dahil dyan, bell tower na lamang ang orihinal sa istruktura nito. Ang St. Jude sa San Miguel, Maynila ay puntahan ng mga estudyante sa University Belt. Patron kasi ng mga estudyante si St. Jude. Ang San Agustin Church sa Intramuros na 1570 pa itinayo ay napabilang sa United Nations World Heritage List dahil isa ito sa pinakamatanda, magara at isa rin sa pinakamasaysayan na simbahan sa buong mundo. Ito naman, Our Lady of Loreto Church sa Busilo Street sa Sampaloc ay itinayo bilang tirahan lamang ng mga Franciscano noong 1600s pero hindi nagtagal, naging ganap na rin itong simbahan. Matapos ang ilang kalamidad, nanatili pa rin itong nakatayo dito sa Maynila. Ilan lamang ito sa mga simbahan na pwede niyong puntahan sa lungsod ng Quezon at sa Maynila para sa inyong pagbibisita iglesia. Ang mga unang balita sa umagang ito. Buhos ng mga pasahero sa bus terminal at palip